masolusyonan ang problema ng Metro Manila sa basura at baha, isa sa mga iminumungkahi ang dagdag multa sa mga nagtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Pinusuhan niyan sa Barangay Saksi Online ni June Veneracion. Ang ilog na ito sa San Juan, kung saan sana malayang dumadaloy ang tubig, nakatenga dahil sa mga nakabarang basura. Halos lahat na yata ng uri ng dumi ang nakatakip sa bahagi ito ng ilog sa ilalim ng Lambingan Bridge. Wala pa nga raw isang linggo mula nang huli itong linisin ng MMDA. Kanina, 2 truck ng basura ang nakolekta nila. Vicious cycle na po lilinisin namin, and yet ganon pa rin. Ang San Juan River ang isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kapag daw ito ay nagbara, unang tatamaan ng baha ang 13 low-lying barangay sa San Juan. Isipin niyo po, naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River. Mayroon naman daw ordinansa kaugnay ng pagtatapon ng basura. Pero ayon kay Mayor Francis Zamora, na Pangulo ng Metro Manila Council, kailangan ng mas mabigat na multa sa mga magtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But if you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kumbaga yung first offense pa lamang 5,000 pesos na, and all succeeding offenses 5,000 ng 5,000. Tinanong namin ng mga kapuso online kung sa tingin nila ay magiging epektibo ang pagtaas ng multa sa mga mahuhuling magtapon ng basura sa mga ilog. Pabor ang isang netizen, kailangan din daw na may makitang nakukulong. Sagot ng isa, dapat ay magmula ito sa barangay. Bukod daw sa madidisiplina ang mga tao, magkakaroon pa ng dagdag pondo na magagamit sa pagsasaayos at paglilinis. Suwestyon naman ng isa, dapat magkaroon ng reward kung sino ang makapagre-report ng may ebidensya. Komento naman ng isa pa, dapat araw-araw na hinahakot ang mga basura. Dahil kung hindi, wala rin daw mangyayari. Hindi naman naniniwala ang isa na masusunod ito sa ating bansa. Paano raw kung walang kakayahang magbayad ang isang tao? Mungkahi ng isa pa, maglagay ng CCTV at lugar para pag-segregate ng nabubulok at hindi nabubulok na basura. Sagot ng isa pa, dapat makisama ang mga tao para mabawasan ang basura at pagbaha. Dahil kahit pa raw gawing 20,000 piso ang multa at hindi mahuhuli ang mga nagtatapon, ay patuloy pa rin itong dadami. Iminumungkahi rin ni Zamora na gawing magkakapareho ang multa para sa hindi wastong pagtatapon ng basura sa lahat ng mga local government units sa Metro Manila. Sa ngayon, patuloy ang paglilinis at pagpapalalim ng MMDA sa 23 pangunahing estero o creek sa NCR. 15 na ang kanilang natapos. By this year, tapos po definitely yung 23 po na esteros na yan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.